Congratulations! You've just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs being lost. But what if you could build an entirely new economy? What's up mga ka-alien? Nandito po tayo ngayon sa kung saan napakarami pong natutulog. Ayan, ayan. Ha? Dito po sa sementeryo mga ka-alien. Muli ito pang yung lingkod, ang inyong kaibigan, Chersad, the Crypto and Forex Trader. Ayan. So, syempre mga kaibigan, nandito po tayo ngayon upang mag-exercise. Kasi hindi ito pong trabaho, ito pong negosyong pagtitrade ng crypto at forex at iba pang mga stocks, very stressful po ito at napakalapit po natin sa radiation mga ka-alien. So madali po masisira ang ating mga mata at syempre lagi tayong nakaupo, syempre habang nagtitrade sa aircon, nakaupo, computer, ang dali po nating lumaki at tumaba. Tingnan nyo po ako, diba? Ganyan po, kaya mag-exercise po tayo ngayon, mag-walking, jogging, habang nag-uusap po tayo ano pong maganda sa ganitong business, diba? At syempre mapapayuhan ko po kayo based on my experience. At siya nga pala, I'm not a financial advisor, isa lang po akong crypto and forex tambay trader. Yeah, ano mga kaibigan, umpisahan na natin. Simulan ko na mag-walking, parang lumit-lumit din ako. At syempre, magkwekwentuhan tayo. Ayun ha. Sige. Tara. Oh, mga kaibigan. So, yung una nating mga vlog, di ba? Meron akong mga sinasuggest, meron akong sinishare sa inyo. Ano yung mga katotohanan sa pagtitrade sa isang stocks, maging forex o crypto man yan, o bonds, diba? So, ngayon mga ka-alien, maraming mga nagtatanong sa akin, nagsasabi na puro lang daw meme coins ang sinishare ko. Hindi naman puro meme coins, diba? Nagsishare nga tayo ng binabasa natin based on our technical analysis kung ano ang basa po natin sa mga major stocks like Bitcoin, Ethereum, yung mga nasa top 5 to top 10. Siyempre, yun ang mga hindi masyadong risky na asset. Diba? Based sa ating technique na tinaguriang o tinawag kong mekos-mekos. Bakit? Combination po yun, magkahalong mga strategy at techniques yun sa mga iba't ibang mga coaches na kung saan dun po ako natuto mag-trade. Kaya, mga kaibigan, kung nag-share po ako ng mga meme coins, syempre, sa meme coins, ang dali po dyan kumita ng malaki kapag tinamaan mo. Diba? At pag hindi mo naman tinamaan, ang dali ring maubos pera mo dyan pag hindi ka pumaldo dyan. Kaya sabi ko nga, do your own research o your mga ka-alien. So, ano yung mga shinare natin na may posibilidad na kita tayo ng malaki? Ano una, di ba? Oink. Shinare ko yun. Kasi napaka maliit pa yung market cap. Kapag yung isang stock o token ay nasa pinaka mababang market cap pa, ibig sabihin yun mga ka-alien, ang dali pa po niyang itulak pataas. So, sa konting capital mo, madali kang kikita. Unlike sa mga sikat na, yung mga millions, billions na halaga bawat share of the stock sa crypto, like Bitcoin. Kapag ngayon ka bumili, ko, ang tagal po bago kumita ng napakalaki. Okay lang kung marunong ka mag-short term trade, yung tinatawag na future trade. Yeah, pero very risky din po yun mga ka-alien.
madali rin maubos pera mo pag doon ka nakapokus sa short-term trade. Yun. Ano yun? Oink, di ba? Yung baboy. Na kapag pinasok mo yun, bumili ka nun, kahit 10,000 lang, umabot siya sa 1 million market cap, nako, times 10 ang pera mo dyan. Diba? Lalo na kung marami kang pera. 100,000, 200,000. Biglang nag times 10. Ano pa? Next sa oink, diba? Sabi ko, bili din tayo ng soul. O yung soul boy. Soul boy, mascot ng Solana po yun. Kapakamura lang. Nasa 200 yata market cap yun. Diba? So, kung mapupuntahan niya yung presyo o yung market cap, biglang may bumili na 1 million to 10 million market cap o 10 million dollar. So, nako, ilang times po yung pera nyo dyan mga ka-alien. Diba? Ayun yun, soul boy. Ano pa? O yung palo. Diba? Mascot po yun ni CJ ng Binance. BNB mascot po yun. Diba? Nung October 6 yun, 2025, last year. Kaso lang, yun nga, pag sa tingin natin na parang hindi tataas, kasi napakaliit pa ng market cap, hindi natin agad papasukan kasi akala natin baka rug pull o baka scam. Yung pala, doon ako nagkamali mga ka-alien. Hindi ko napasukan yung palo na yun. Noong October 6. Bakit? Kung pinasukan ko yun, nako mga ka-alien, alam nyo magkano kikitain doon? Pumalo po yun ng 123 sorry, 123 million dollar market cap. Nako. Kahit meron akong 10,000 pesos doon, nako, nag-million po yun. Kaso wala tayong magagawa. Nagdadalawang isip tayo. Kaya yan po isa sa mga leksyon kapag ang isang trader ay nagdadalawang isip agad. Diba? Pag pinasok mo ang mundong trading, walang pagdadalawang isip. Diba? Yun po isa sa malikot. Hindi ko na-research na yung palo na yon kay CJ po yun. Si CJ po, yung founder ng Binance na pinakamalaking crypto exchanges sa buong mundo. Nakulong po yun. Pinakulong po yun ni Biden kasi nga may connection daw yun sa mga terorista nung panahon ng Russia at Ukraine war. Pinapadaan sa Binance yung pera. Pero nang si Trump na ang naging presidente, siyempre si Trump ay crypto enthusiast, crypto investors. Diba? Pro crypto president, pinawalang sala sa CJ at nung October pala yun, wala na, nakalabas na si CJ sa kulungan. Kaya yung token na yun, yung mascot niya na si Palo, lumipad. Sayang. Pero ngayon, ba't ko sinishare sa inyo ulit si Palo? Kasi bumaba siya. Bumaba siya mga ka-alien. From 123 million market cap. Ngayon si Palo, I think, una ko, last ko siya tinignan, nasa 600 to 700,000 na lang market cap. So, ibig sabihin, napaka mura na po, promo ngayon. At syempre, sasabay yan. Pag si Bitcoin po ay umaakyat, kasi nasa down ngayon lahat ng market dahil kay Bitcoin. Ngayon, pabaliktad na si Bitcoin, aakyat ulit yan. At pag nakabalik na po si Palo sa kanyang previous high price, nako, ewan ko lang, diba? Baka biglang 120 folds po ang pera ninyo. Ganun po yun, ganun po ang crypto. Pero hindi po ganun kadali yun mga ka-alien. Hindi. Sa pag-i-invest po ng cryptocurrency, hinihintay po natin yan. Patience is the key. At hindi po tayo magpapadala sa mga negative dyan, na mga kung ano-ano lang. Diba? Tulad ng pandemic dati, akala ko wala na.
bagsak na talaga ang crypto kasi bumagsak ang Bitcoin noon ng 3,000, I think $3,000 from sa $60,000 na presyo niya. Pero naka-recover, di ba? Itong crisis na ano natin yung mga ka-alien, hindi nadanas, di ba? Itong crisis ngayon. Gasolina lang to. Mas malala pa ang pandemic nito mga ka-alien. Mas malala. So, babalik at babalik lang din yan. Pag matatalo din ang Iran eh. Posible hindi matalo yan. Pagtutulungan na nga eh ng 6 na kaalyansa ng Amerika. Sino lang yung kakampi ng Iran? Wala. Hindi matatalo po ang US. Mananalo. Kaya babalik lahat sa ang market sa tinatawag nating normal o standard na takbo po ng market. So, si Palo, di ba? Next, ano pang shinare ko? Siyempre si BT. Ito, si BT. Mascot ng Bitcoin. Diba? Hindi po natin pag-iwanan itong si BT o iiwanan kahit bumaba pang presyo niya kasi nga nag-promo kaysa bumili ka sa hindi promo. Ganun po yun mga ka-alien. Maraming natatalo sa stock market kasi binibili nila nasa taas na eh. Yung mga millionaire, billionaire dito sa stock market, saan bumibili yan? Kapag extreme fear po ang market. Tulad ngayon. Ngayon, magkakaroon ng millionaires at billionaires sa market. Bilihan silang mga ka-alien. Ito mga weak hands, mga duwag, wala. Kaya ito, BT, huwag niyong kakalimutan. Do your own research. Yung mga meme coins na sinasabi ko, nasa DEX po yan. Wala po yan sa SEX. Nasa decentralized exchange. Now, syempre, ano pa ba mga sinero sa inyo? Okay yan. Ayun, naalala ko tuloy. Di ba? Puso ngayon yung AI. Pusong AI, di ba? So, huwag natin kakalimutan mga ka-alien. Yung mga AI token. Ito, bonus ko yun sa inyo. Habang si Bitcoin ay nasa anong tawag natin yan? Consolidation phase kasi si Bitcoin nasa mababang nasa pagitan ng 70 at 60,000 market cap, which is yun ang nakikita kong bottom niya. Kung mayroon pang mas bottom, bababa pa siya, nasa 52 to 48 last baba ni Bitcoin. At pag tiningnan po natin yung stochastic RSI at ng RSI ng Bitcoin, pabaliktad na po, paakyat na. So, kumbaga oversold territory o oversold territory na po. Kaya ganun. Kaya babaliktad ng market. Konti na lang. Konti pagtitaste na lang. Itong si BT, the Bitcoin mascot. Nakita ko to nang in-interview si Michael Saylor, mga ka-alien. Alam niyo si Michael Saylor? Mega whale investor ng Bitcoin yan. Billion dollars ang i-invest niya sa Bitcoin. So ito, nang in-interview siya, nandito to, sa lamesa, sa table. Nang nag-interview sa kanya, si BT. Ngayon, pag napansin ni Michael Saylor na si Bitcoin may mascot, nako, ewan ko na lang mga ka-alien kung gaano kalaki. Lagyan lang to ng konting pera ni Michael Saylor. 100 million, wala. Panis yan kay Michael Saylor. $100 million. Kahit lagyan to ni Michael Saylor ng $1 billion mga ka-alien. Tapos nakabili ka ngayon kay BT sa murang halaga. Kahit 10,000 pesos mo magiging 1 million. Tandaan niyo yun.
mga ka-alien. Pero syempre, hindi ganun kadali. Hintayan yan. Hintayan. So, sa mga naririnig kong balita, mga ka-alien, isa din daw sa sisikat ngayong 2026 pataas, itong mga AI. Syempre, nakita naman natin, sikat na mga AI. Diba? Ngayon, itong mga AI, mga robotics, pang future talaga yan. Siyempre may mga token din tayo dyan. Bonus ko to sa inyo. Kasi tinanong natin yung tinanong natin yung ating bulang kristal. Pwede ko ipalabas ang ating bulang kristal niyan, mga ka-alien. Pwede ko ipalabas. Pero siyempre tinanong ko na kanina bago ako nag-jogging. So ito mga ka-alien, ayon po sa ating bulang kristal, isa sa magpapayaman sa atin na token. Not financial advice, Siyempre, kanya-kanya tayong bili. Kanya-kanya tayong benta. XRP token po. XRP po mga ka-alien. Bakit? Ayon sa kanila, isa sa bibigyan pansin ang mga utility-based token. Yung pwedeng gamitin po sa financial, sa payment. Ang pinakamabilis po diyang technology, XRP, mga ka-alien. Walang duda. Kahit saan lupalop ka pa ng mundo, kahit nandun ka sa Antarctica, sabi nila, 1 to 2 seconds lang kung magpapadala ka, pera andun na. Ganyan po kabilis ang XRP, mga ka-alien. So, huwag niyo kalimutan po, XRP token, Ripple. Ang dami na pong partners niyan. Nagsimula lang po yan sa $0.1. Cents pa yun, Tapos, partida pa, may kaso pa yun. Kasi pinag-iinitan siya ng SEC. Kasi, baka talunin niya yung mga banks. Ayun, nanalo sila sa SEC. From 0.1, lumipad ng 0.5. At nang maging president si Trump, siyempre, crypto president, puro crypto si Trump. Si XRP from 0.5, 0.7 lumipad ng $3. Kaya paldong-paldo po yung mga nakabili niyan. At ngayon po, siyempre, dahil itong mga gira-gira nangyayari, bumaba na naman siya kasi ang daming natatakot. Nagsisi-withdraw. Yung mga takot, mga weak hands. At nagkaroon tayo ng chance bumili. Naging promo yan. Ngayon, $1.3 na lang sa XRP. Biruin nyo, promo na yan. Naalala ko tuloy mga ka-alien, nang ang Bitcoin dati, back 2010, $1 lang ang Bitcoin. Hindi ko pinansin. Bakit? Hindi ko alam kung ano yan At sabi ko sa kilala ko, Bitcoin ano yan? So, saan yung coin? Wala siyang may pakitang coin. Sabi niya na, future daw yan, digital currency in the future. Sabi ko, wala, scam yan. Ano ngayon ang Bitcoin? Back 2010. Sa ngayon, 2026 na. So, plus 10, plus 16 years. And 16 years, yung nakabili noon, na $1 pa lang si Bitcoin. Mga ka-alien. Nako, kahit 10,000 pesos lang nabili mo. Ang yaman-yaman mo na ngayon. Kung naniwala ka. Kung katulad kita na hindi naniwala noon, wala. Kasi po, kailan lang din ako naniwala nung pandemic. 2019 na ako naniwala sa mga ganitong business. Kumbaga, ang Bitcoin noon nasa $30,000 na, $40,000 na. So sa Philippine money po, million na. Okay? Kaya mga ka-alien, for the future, mga ka-alien, kung ang XRP ngayon ay nasa $1.3, ako, kung may pera kayo, not financial advice,
po ka ngayon. Bili po kayo ngayon, kung may pera kayo, bili po kayo ngayon ng XRP. Kasi pampalit po yan. Ha? May rumor. Yung SWIFT na ginagamit na matagal ng panahon sa cross-border payment mula Amerika, Europa, Philippines, Japan, Hong Kong, etc. Magiging XRP lang gagamitin. Yan po yan. Ayan ha, XRP. So, marami pa po isi-share ko sa inyo. Ano pa? Pwede rin po kayong bumili ng ano ba yan? SEC. Huwag niyong kalimutan. Mas mura pa po. Payment in eCash o SEC. Sintabo po lang po yan ngayon. Bili din po kayo niyan. Under ni Bitcoin yan. Bitcoin ABC. Parang apo na yata ni Bitcoin yung SEC. Payment. Magagamit din po yan. Malapit na kapag na 100% na po yung global reset na sinasabi ngayon. Kasi sa hindi natin magkakaroon po ng global reset. Yung fiat money natin, mga perang hinahawakan natin, papel o mga coins ba yan, gagawing digital na yan. Digital currency na po. Kaya huwag natin kalimutan ang SEC. So, yan po mga ka-alien. Oo. Meron pa nga yung Zcash. Nakabili ako noon back 2022. So, tiningnan ko po mga ka-alien. 2023 na hindi pa rin lumilipad. Kaya, nainip ako. Binenta ko yung worth 10,000 po na Zcash o Zec. Payment din po yun. Na ngayon lang, ano lang, yung October 25 din yun. Tiningnan ko, nag-alarm sa akin. Yung mga dati kong binili. Ano nangyari? Hindi. Nagsisi ako. Binenta ko ng 2023, pagka 2025, alam niyo po magkano ang ZEC? Tumaas po ng almost 14,000%. Diba? Kung hinintay ko yun ng 3 years, wala. Siguro, ang daming-dami kong pera. Bumili ako ng maraming BYD ngayon. Kasi uso ngayon ng BYD. Ang mahal na kasi ng gasolina ka-alien. Sige lang. Tula, sample ko lang yun. Kaya mga ka-alien, yung mga murang presyo ngayon ng crypto na pwedeng pakinabangan in the future. Then, yan po ang magpapabago ng buhay natin, mga ka-alien. At siyempre, sa sobrang mahal, mga ka-alien, sa sobrang mahal ng gasolina, crudo ngayon, lugmok na po ang buhay ng Pilipino sa bayan ng Pilipino. Tumaas din po yung dolyar, nagmahala ng bilihin. Paano gagawin natin? Instead na magmukmok, kumain po tayo kakakitaan additional. Kaya sa mga gusto pong matuto dyan ng pagtitrade ng crypto at forex, manood lang po kayo sa aking YouTube channel. Ito po, Crypto Analysis. Nagtuturo po tayo kung paano mag-trade ng forex, crypto, stocks at iba pa. Yan. Upang pandagdag po syempre sa ating pangkabuhayan. Ang hirap ng buhay ngayon, mga kaibigan, kung wala kang sideline, aasa ka lang. At saka yung mga ayuda-ayuda ng gobyerno, nako, walang mangyayari sa buhay, mga ka-alien. Kaya kung nagustuhan niyo po ang aking channel, please follow, like, and share. At pindutin niyo po ang notification bell dyan sa baba. At mag-comment po kayo, magtanong. Dahil sasagutin ko po kayo sa inyong mga katanungan, mga ka-alien. Siyempre, ito, magpapahinga muna tayo,
Mga ka-alien, nakakapagod na. Kanina pa tayo lakad ng lakad. Yung mga sinert sa inyo. At iba pa baga pag-uusapan. Siyempre, manood lang po kayo lagi natin channel. Kaya, hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan, Jerson, the Forex and Crypto Trader. Paalam, pansamantala.